I would like to take this opportunity para pag-usapan natin yung nakaamba na pagdating ng mga kababayan natin. Mangilan-ngilan sa atin ay medyo nalilito kahit na nandito na tayo sa punto na kung saan ay pwede na tayo makarating dito sa Canada at kumbaga hawak na natin yung ating papel o yung tinatawag nating permanent residency natin. Meron tayo approval, something like that. Pero ang ilan sa atin medyo nalilito pa at medyo hindi pa ganoon yung kabuo yung kanilang desisyon para sagupain yung panibagong kumbaga dokumento na darating at pag-uusapan natin. Nga mamaya isa-isa natin yon. Sa kabila nga nito, mayroong mga issue ngayon dito sa pagtanggap ng mga Filipino nurses. Isa lang ito. Sa Manitoba na sinasabing hino-hold down ng panibagong administrasyon yung mga nakaamba noon sana na mga darating sana ng mga Filipino pero hinold daw. So hindi natin alam kung ano katotohanan doon. Napaparating sana dito na magtatrabaho sa gawin ng Manitoba. Pero yung iba naman, kararating dito sa Saskatchewan, marami tayong nabalitaan ng mga kababayan natin na nakarating na sa pamamagitan ng tinatawag nating health program ng Saskatchewan at tinatanggap na nga sila. And kasabay pa nito, sunod-sunod ito, yung mga issue na ito at mga balita na ito. Another thing na napakaganda ngayon ay yung draw o yung bola ng tinatawag natin express entry na nag-florate sila ng invitation to apply ITA. Yung invitation to apply, hindi ko na isa-isa sa inyo kung ano mga probinsya. Kung ibabrowse nyo po dito sa Google o kahit sa anong platform, ay makikita nyo yung napakaraming invitation to apply. Kumbaga halos quarterly, sabi ko nga, na ipinapalabas ito. At makikita nyo doon kung ano yung mga probinsya na nagbigay na ng kanilang invitation to apply para sa mga tao na magiging permanent resident na dito sa Canada. At ilan sa mga kababayan natin ay nagtatanong nga, ano ba yung dapat kong gawin pagpunta ko o bago ako pumunta ng Canada o permanent resident na kami, Kuya Rod, ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung mga dapat kong isaalang-alang? Ano ba yung mga ilang dokumentong mahalaga na dapat kong dalhin o dapat kong, let's say, i-fill up pa? Meron pa palang ganon, na-stress na ako. Yung mga message natin ng mga ilang kababayan natin. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusap po natin ngayon, hinango po natin sa CanadaVisa.com. What do I need to know before traveling to Canada as a new permanent resident? Ang tanong po dito, when do I need to travel to Canada by? All successful applicant is or who are approved for Canadian permanent residents will receive a confirmation of permanent residence or COPR document to validate their approval as a new Canadian permanent resident or PR. Individuals who have received a COPR must travel to Canada to legally complete the PR process before the expiration of their COPR. Mahalaga po ito, na tingnan nyo mabuti, baka doon sa mga email ninyo, kayo po ng mga kababayan natin na nakatanggap ng invitation to apply and then ng mga kararang taon at baka makita ninyo sa pamamagitan po ng express entry at sa iba pa pong program like provincial nomination program and so on and so forth, baka meron na po kayong letter na nagsasabi na meron na po kayong COPR o Confirmation of Permanent Resident. Ang COPR po ay isa lamang dokumento na dapat ninyong tignan at makikita niyo dito na ito ay confirmation ng pagiging permanent resident ninyo. Literally, nandun po yung date kung kailan kayo na PR, nandun po yung date kung kailan kayo dapat pumasok hindi naman dapat pumasok, but may validity po kasi ito. So, tignan nyo rin po mabuti yan. And another thing na dapat ninyo tignan dito ay kung kayo po ba ay papasok na o hindi pa, hanggang kailan kayo dapat pumasok. Baka po mag-lapse yan. Tandaan po ninyo, ang COPR ay nagla-lapse o nag-i-end po yung date nun. So, ibig sabihin, kailangan po pagkatapos ninyo na makatanggap, ano pa ba yung mga dapat ninyong gawin. So, tuloy po natin. If an applicant is already in Canada, they will be issued an e-COPR or electronic COPR through an online portal which can be printed and used to validate their approval
for permanent residents like a physical COPR. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kayo po na naka-apply for permanent residency, almost, kami po ang ginagawa po namin, araw-araw po kami nag-check ng email namin. Bago po ako pumasok noon sa trabaho ko ng umaga, mag-check na po ako. Bago ako matulog, mag-check po ako. So, usually, yung aking papers noon, dumarating po siya ng gabi. Sa Pilipinas kasi ang daming application natin sa Pilipinas. Kaya, ang lagi kong tinitingnan doon, siyempre nagtatraffic, nag-jam din sa internet. So, ang tinitingnan ko po doon, always gabi. At always gabi ko po na nakikita yung update doon sa tinatawag nating portal kung saan po tayo nagsasabit ng mga informations or documents natin. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon para sa hindi pa nakakalam, meron na po kayong confirmation na kayo po ay permanent resident na, pero wala pa po kayong COPR o yung confirmation of permanent residence. Kukunin nyo pa lang po ito. So, ibig sabihin, nandito na po kayo sa almost last stage ng pagpunta nyo dito sa Canada. So, ibig sabihin, kailangan po na makuha nyo yun doon sa portal. Ibig sabihin, doon sa immigration, sa border, o kaya naman po pwedeng ispadala po ito sa inyo. Depende po yan. So, pagpatuloy po natin. The validity of COPR is usually 1 year, but will be tied to the medical exam, visa sticker, and passport of an applicant as presented in the PR application. In most circumstances, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or RRCC cannot extend a COPR. And so anyone who has not traveled to Canada within the validity period, for example, let their COPR expire before traveling to Canada, will have to reapply for permanent residency. So wag po tayong mag-lax, mag-relax lang na, PR naman na ako, pwedeng baka sa susunod na panahon na ako pumunta. Hindi po. Kailangan pag na-receive nyo na meron na po kayong approval for permanent residency, dapat magpunta na po kayo o magtungo na po kayo dito sa Canada as soon as possible. Kung meron na po kayong salapi, alam ko pinaghandaan nyo naman na po yan. Ready na yung plane ticket ninyo, ready na yung family nyo, bagahin ninyo and everything. Legal na mga dalahin ninyo. Legal, sabi ko kasi may mga illegal. So legal na mga dalahin ninyo and you're ready. Basta wag nyo pong, ang sabi po dito, usually it is 1 year. Depende po. Kung hinayaan ninyo na mag-lapse yung inyong COPR o yung approval, magre-reapply po kayo, magba-back to zero po kayo for permanent residency at mahirap po yun kasi sandamakmak na salapi ang iubusin ninyo at napakamahal ngayon ng application ng COPR and sandamakmak na dokumento. Huwag niyo pong hahayaan na mangyari sa inyo ito. So, huwag po tayo maging relax pagdating dito. Dapat araw-araw mag-check po tayo ng emails natin. Inbox and then spam. Tingnan po ninyo palagi yan. O kung meron naman po kayo doon sa portal, always check your portal po, kung meron kayong portal or CIC portal. If you are from a country that requires visa to travel to Canada, a permanent residence visa will be issued to you along with your COPR. If your country of origin instead requires an electronic travel authorization or ETA, you will have to produce one before you travel to Canada. So mahalaga po yan, So kung may approval na po kayo, halimbawa may letter kayo dumating, approve na kayo for permanent residency. So may hihingin pa sa inyo, ang pagkakaalam ko po doon yung B, parang ganon, schedule B, na nandun yung address ninyo, kasalukong address ninyo, pangalan nyo, members of the family, and then sasubmit nyo po yun with your photos and then bibigyan po kayo ng pagkakataon na makapag-apply ng tinatawag nating passport stamp. And then pagkatapos po ng passport stamp, usually binibigay po nila kasama yung COPR. Ganun po sa iba. So, ang nangyari po sa amin ay pumasok po kami dito ng work permit pero PR na rin po kami noon. Ginamit lang namin yung work permit para mas madali po kami makapasok dito sa Canada. And then, sinend back namin sa sa Canadian Embassy sa Philippines yung passport namin para ma-stamp siya for permanent residency. And then, after a few days lang, bumalik na po sa amin yung passport namin. And then, nagpunta naman po kami ng border, ng US border, Canada and US border. At lumabas po kami, punta po kami ng US. And then, bumalik po kami dito. And then, doon po nila binigay yung COPR namin na February nga yun, 14, on December pala yun.
February nakuha na namin yung COPR namin, no? Pagbalik namin, binigyan na sa amin yung napakahabang papel, pero pag electronic, usually letter size lang naman siya. Pero yung itsura kasi ng COPR ay medyo mahabang papel, mas mahaba pa sa legal paper o long bond paper kung tawagin natin, mas mahaba pa doon. Nandun nga yung lahat ng details mo, pangalan mo, address mo, kailan ka nag-apply, ganun, blah blah blah, and then yung rules and regulations sa separability clause and all. Nandun na lahat, no? Kung kailan maglalapse and so on and so forth. No? So, ganun, yung nilalaman ng COPR. And then, na-confirm na kami, and then, yay! Pinalitan na namin yung status namin from work permit to permanent resident na kami. Pero yung iba, sabi nga dito, ay pwedeng sa email ninyo matatanggap yung COPR ninyo kung halimbawa ay nandito na kayo or whatsoever, na depende sa form ng application ninyo, kasi kami noon, parang paper form ata kami noon, pero nasa data na nila lahat na aming information. So, napakadali lang ng mga dokumento namin na naipasa noon. No? If already in Canada, applicants must confirm their new PR status virtually. Through the help of an online portal, IRCC will contact applicants from inside of Canada through the email or phone number that they have provided on their application. Applicants must also inform the government if they leave Canada before they have been granted PR status. Yun, ano, tatandaan nyo rin yun na kapag halimbawa, nabigyan po kayo ng PR and then lumabas po kayo ng bansa, dapat before and after, dapat i-inform nyo po ang government sa pamagitan ng additional information na kayo ay lumabas ng bansa para hindi po magkaroon ng problema balang araw. Kasi yung, alam po ninyo, yung passport nila, syempre nakikita po nila yan kung saan kayo napunta. At saka mas mainam na rin yun kasi nasabi nyo na doon na kayo ay napunta, halimbawa, napunta kami ng Mexico, napunta kayo ng Europe, something like that, bago kayo ma-PR dito, dapat ma-i-add nyo na yun. Ano? Halimbawa, during the process ng stamping ninyo o ng pagpa-permanent resident ninyo, ay lumabas pa kayo ng bansa gamit yung Philippine passport ninyo, for instance, at natatakan yung passport ninyo, magkakaroon ng, kumbaga, parang, ito hindi nagdi-declare ng bansang pinupuntahan. Ano ang purpose niyo? Bakit kayo lumabas? Something like that. Kino-question din. Hindi naman kino-question, kundi tinatanong din kasi for reliability. No? Ayaw kasi natin ng Government of Canada ng fraud o ng panluloko. Although hindi naman kayo nanluloko, kaya lang yung honesty ninyo na kayo lumabas ng bansa. So, yun lang naman ang significant nun. Pero syempre, mag-iisip din sila, bakit hindi ninyo inilagay kung hindi nyo inilagay. So, bago pa man po kayo tumanggap ng COPR, inform nyo na po ang government. So, nasa website naman po lahat yan. No? At syempre, kung halimbawa naman po ay yung bansa na, halimbawa, citizen ka na ng US ngayon, punta ka dito sa Canada, may passport ka na, syempre, ng US citizen, hindi mo na kailangan ng, syempre, natural, magkapit-bahay, electronic na lang usually ang hinihingi, no, para maging permanent resident dito, something like that. So, mga ganun details lang naman na napakahalaga, na tingnan nyo rin mabuti, no, na masama yon sa mga ililista ninyo pag punta po ninyo dito. What documents do I need to travel to Canada? New PRs traveling to Canada will need the following documents. Number 1 po, their valid passport. Number 2, confirmation of permanent residence or COPR document. Permanent residence visa depending on the country of origin. Individuals with COPR who are from a visa-exempt country do not need ETA to travel to Canada. Proof of funds to the amount corresponding to family size, number of dependents to show you can provide for your family after landing in Canada. Yun, napakahalaga. Main, passport ninyo dapat po hindi expire. Kasi yan ipapakita ninyo doon sa immigration officers, and then dapat po nandun na, may stamp na ng visa doon na kayo permanent bibigyan ng permanent resident, and then ipipresent po ninyo yung COPR ninyo. Pag nandun na po yung COPR ninyo, it means na ito na yung aking hinintay ng napakadagal, yung aking COPR. So, mas mahalaga po yun. No, wag nyo pong iwawaglit, babasahin o ano man yung COPR niyo, kasi ordinaryong paper lang ito na nakaprint lang, na-print lang siya. So, tingnan nyo mabuti na wag po ninyo iwawala. Ilagay nyo po sa malinis na folder para pagkailangan po ninyo ay siyempre, magagamit po ninyo or i-photocopy po ninyo ng marami. Ang ginawa po namin, nung natanggap po namin yung COPR namin,
pina-photocopy po namin dito sa sa photocopy shop dito sa malapit sa downtown. And then pina-resize po namin para compact lahat. Para nandun pa rin lahat ng information. Kahit na mawala isa, meron pa isa. Kahit na mawala isa, meron pa isa. Exaggeration po ito, pero ito ang katotohanan. Nagpa-kopya po ako ng 10 kopya. Totoo po yan. Sa iba't ibang folder ko po nilagay para nandun lahat. Kasi darating yung panahon na, halimbawa, magre-renew kayo ng permanent resident card ninyo, kasama na yan, ay tatanungin kung kailan kayo kung kailan kayo naging PR, kung kailan validity, sa bla 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 bla. Nandun lahat yung card ninyo at saka yung COPR ninyo. Yung card ninyo matatanggap ninyo parang after 30 days, something working days, yung PR card. And then pag natanggap niyo na yon, nandun na yung information niyo, magkatugma lahat yon. Kaya huwag niyo pong wawalain yung COPR niyo. Sa application niyo o kaya naman sa mga ibang government forms niyo, usually ay hinahanap yung COPR kapag intended nila na kunin information ninyo about permanent residency. So ganun po 'yon, no? Una, passport niyo valid po 'yan. Dapat ngayon nag-i-issue na sila ng parang 10 years na po, Ang haba na. So that's good. And then yung COPR niyo, yung visa po ninyo, ibig sabihin yung na-stamp na doon sa passport niyo. Kung wala naman po at pwede na kayong pumasok dito, yung iba, ang ginagawa nila, hinihinga na sila ng ETA. Yung iba, hindi naman na kailangan. Kung hindi kailangan, puntahan po ninyo yung website kung sino po yung pinapayagan ng Canada na makapasok dito with or without the ETA. So, mahalaga din po yan. And of course, yung proof of funds. Kuya Rod, kailangan ko ba talaga ng proof of funds? Well, sa ibang kaso, talagang hinahanap yung proof of funds. Pero sa ibang kaso, hindi naman. So, depende pa rin kasi yan sa program kung saan kayo nag-declare ng proof of funds niyo kung hinanap pa sa inyo ito. Pero kami noon, meron pa rin kaming proof of funds, no? Nung nagdala pa rin kami ng bank statement namin, ayun nga, sinasabi namin na kahit pa paano meron kaming pera sa bangko at meron din kaming dalang pera dito na cash na gagamitin namin sa unang bahagi ng buwan namin. So, yun na i-vlog ko na nung mga nakararaan. So, ganun, no? So, yun lamang. Yung mga dapat ninyong tandaan na mga papers o documents na dadalhin niyo dito sa Canada. Ito ay kapag last stage na po kayo ng inyong permanent residency at talagang magsesettle na po kayo dito. Tandaan, wag po kayong maglalaps doon sa ibinigay nila kasi naglalaps po ang COPR. Again, mahalaga po nating malaman ang mga bagay nito at sana po ay nakatulong po sa inyo kahit munti lamang. Again, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.